Hello po, ma'am. Yes, good Hello, afternoon, Sir Orlando. Ang inyo pong kapatid na si Valerie San Pedro ay naging biktima po ng isang karumal-dumal na krimen. Tama po ba? Opo, ma'am. Opo. Una-una po sa lahat, kami pong lahat ay taus-pusong nakikiramay po sa inyo at sa inyo pong buong pamilya, sir, sa nangyari. Ano po ang update, sir, ng mga pulis sa nangyari po sa inyong kapatid? Meron po kasing dinakip na mga suspect. Mhm. Lahat naman po sila nakuha na ng fingerprint, Opo. yung saliva, Mhm. tapos yung sperm na kailangan kuhanin, examine sa kanila. Kahapon lang po, galing po kami dun sa PNP Marbelle. Natukoy na po ba ng ating kapulisan kung sino po ang may sala po sa pagkamatay ng inyong kapatid? Bali po, ma'am, hindi pa po dahil medyo lalakad pa daw po ang araw para malaman po kung sino talaga yung gumawa. Ano po ba ang eksaktong nangyari kay Miss Valerie? 7 p.m. po, kasama pa po silang dalawa, ng kapatid ko, tsaka po yung kinakasama niya. Nagpaalam daw po yung lalaki Mhm. na magiinom daw po sa kamag-anakan. Pinayagan naman daw po ni Valerie. May nagpunta daw po na bata doon, kamag-anakan din po ng kinakasama niya. Ngayon, pag nagkwentuhan daw po sila, nabag nga daw po ng kapatid ko na pag oras mo na, ganun. Parang, pero hindi po yun po yung mismong sinabi. Bandang alas 9, nabanggit daw po ng kapatid ko dun sa bata, umuwi ka muna. Si Kuya Nunoy mo, si Kuya mo, uuwi na. Maabutan ka dito. Ngayon, ginawa po ng bata, umuwi po yung bata. Tapos, yung kinakasama po ng kapatid ko, nakauwi ng 11. Na po niya naabutan yung kapatid ko doon. Nadatnan po nitong kinakasama ng inyong kapatid by 11 p.m. na wala na pong buhay si Miss Valerie, tama po? Hindi niya na po nadatnan sa bahay. Tapos po, bandang 12, parang ewan ko po kung nag-aalala ba siya o ano. Nag-chat daw po siya sa kapatid ko na nasaan ka na. Sino po at saan natagpuan si Miss Valerie, sir? Bali doon po sa malapit lang po sa ma'am, sa bahay nila. Sino po ang nakatagpo sa kanya, sir, sa kanyang katawan? Bali ma'am, doon sa unang salaysay nga po, sabi po, yung pinsan daw po ng lalaki. Pinsan. Tapos yung pinsan po na lalaki, may kasama din, yung asawa po siguro o kinakasama. Naggagapas daw po sila. Oo. Doon sa na yun. At may naamoy daw po silang bulok, amoy bulok. Ngayon, bandang po nila yung amoy bulok daw po na yun. Pagkakita po sa bandang itaas, nandun po yung bangkay, ma'am. At ano to, sir? Paano po namatay si Ma'am Valerie? Sinakal po ba? Ano po ang nangyari? Ma'am, meron po siyang may Blunt force trauma po, yung sa ulo? Ganon? bali may lubog po sa bandang ulo niya na may Kaya hinampas po. pinanghampas na hard object. Tapos may tali po ng manok sa leeg, Okay. ma'am, nakapulupot po. Good afternoon po, Master Sergeant Joel. Sergeant, ano po ang ongoing na resulta ng inyong investigation, sir? Sa ngayon po, ma'am, nagsasagawa pa po kami ng mas malawakang investigasyon po. Actually po, yung mga persons of interest po namin, voluntaryo naman silang nagpa-vocal swab. Maliban lang po, ma'am, doon sa isa, na hanggang ngayon ay hinihintay po namin yung presensya niya, kung kailan po siya makakapunta sa station. Ilan po ang persons of interest natin sa ngayon? Sa ngayon po, ma'am, 6 na po yung napa-vocal swab po namin. Bali, 7 po, ma'am, sila. Okay, 7 ang persons of interest. At itong mga persons of interest naman natin, sir, ay napagsabihan na po natin na wag munang umalis at Yes, ma'am. makipag-coordinate sa inyong kapulisan. Tama po? Opo, ma'am, opo. Na-autopsy po ba itong si Ma'am Valerie? Yes, ma'am. Hinihintay pa po nila yung resulta na manggagaling po sa doktor. Currently, sir, wala pa pong official cause of death. Tama Yes, po ba? ma'am. Yes, Okay. Pero sa initial investigation niyo, sir, ano po ang lumalabas po na dahilan ng pagkamatay ni Ma'am Valerie? Bali, may nakita po kasing tali sa leeg niya. Baka po posibleng tinakal po. Sa tingin ko po, ma'am, posible pong ginahasa kasi nga po, ma'am, nung natagpan, wala pong pang-ilalim na damit na salawal. Hubad po si Ma'am Valerie.
Tama po. Yes, ma'am. Opo. Okay. At ito po ba ay alam po ng pamilya niya? Sir Orlando, alam niyo po ba na ganito po ang kinahinatnan ni Ma'am Valerie? Opo, bali pagdating po namin doon, inasikaso na po siya ng Soko. Nabutan po namin siyang hubad. Kahapon po, Mhm. may mga idinagdag pong detalye si Ernesto. Mhm. Dahil yung una po kasing kwento sa akin, Mhm. kainuman po niya yung mga pinsan niya nung gabi na yon. Mhm. Dumating po sila sa bahay nila, wala na po yung asawa. Habang Okay. nagiinuman po sila, ma'am, dumating po yung isang person of interest po natin. Tama naman po sir, na pinsan po nitong kinakasama ang nakakita sa katawan po nitong biktima. Tama po ba? Yung kapatid din po, ma'am, ni Ernesto ang nakakita. Ang nakadiscover po. So sino po ba talaga? Pinsan po o kapatid? Kapatid, ma'am. Sir Orlando, nabanggit po ba sa inyo na kapatid po ang nakakita? Iyon po yung second statement, ma'am. Nanggaling po kasi ako kahapon, kami doon sa bahay nila kahapon at po namin siya. Ang sabi sa akin, doon sa unang statement, magkaiba po eh. Bali, ang sabi niya sa akin, sinundo niya daw po yung kapatid niya ng 7 p.m. Sino po ang nagsabi sa inyo, sir? Yung kinakasama po Yung ng kinakasama. base doon po sa unang statement, magkaiba po. Police Sergeant Joel, kasama po ba sa person of interest natin itong kinakasama po ni Miss Valerie? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ito po bang 7 na nabanggit ninyo, sir, ay magkakakilala po ba ito? Mukha po bang may connivance between these 7? Pinagplanuhan po ba, sir? 6 po, ma'am, magkapatid, saka magpipinsan po, magtsuhin. Mhm. Bukod po dun sa isang, yun nga po yung hindi pa po nagpupunta sa amin sa local swab niya. Kapitbahay lang po nila. At ayon po sa inyong initial na investigation, sir, ano po ang posibleng naging dahilan ng krimen po na ito? Kung tinatanong ko po tong lalaki kung ano po yung magiging dahilan, ay sabi niya, kung nag-away po sila nung prior na yung gabi na yon, wala naman po daw silang nagpag-awayan, gawa ng bago daw po umalis tong lalaki, yung kinakasama po, nagluto pa daw po ng ulam at nagpaalam na umalis. Sunduin yung mga pinsan na pa nga po mag-inuman. Sir Ernesto, meron po kasing nabanggit kanina si Sir Orlando na meron pong inconsistency kumbaga sa inyong initial na statement at statement nyo po nung lamay na po na ni Ma'am Valerie. So, alin po ba dito ang totoo, sir? Yung kapatid ko po, ma'am. Okay, bakit po na-involve ang pinsan ninyo nung una? Pinsan po, siya po kasi yung kasama nung huli. Nino po? Nung kinakasama ko po. So, paano nyo po nasabi, sir, na siya po ang unang nakakita? Yung kasama po kasi siya dun eh. Nakakita po, yung sa kapatid ko po, kasama po siya dun. Uy, sabi mo yung sinabi mo nung una, para hindi tayo magulo. Sino po talaga yung nakita? Pinsan nyo po ba kasama ang inyong kapatid? O kapatid nyo Opo. lang o pinsan nyo lang? Yung pinsan ko po, tsaka yung kapatid ko po, tsaka yung jowa po ng kapatid ko. Oh, di ba? Magkaiba yung statement mo. Para naging 3 na po yung pasensya na po, nalito na rin po ako. Doon sa Noy, sabi mo yung totoo, yung unang sinabi mo. O yung unang sinabi mo sa pulis. Ang sabi mo sa akin, sinundo mo yung kapatid mo. Pero Opo, ang tsaka sinabi po yung ng statement, ang sinabi ng pulis sa statement, umalis ka, nagpaalam ka kay Valerie, makikipag-inuman ka sa kamag-anakan mo. O ba't iba na naman? Hindi po yun yung sinabi ko dun. Ano, hindi yun yung sinabi mo? Sinabi ng ng pulis na ganun yung statement mo. Susunduin ko po yung yung tuwin ko po, tsaka yung kapatid, yung pinsang ko. Eh di mali yung sinasabi mo. Mali yung sinabi mo nung una sa pulis. Ayun po yung nakasulat na sa may salaysay ko po eh. Sir Joel, oo. Sino po talaga ang unang nakakita sa bangkay? Ang report po kasi sa amin, mamang yung kapatid na lalaki. Bakit po nakarating kina Sir Orlando dito sa pamilya ng biktima na ang una pong nakita ay pinsan ng kinakasama? Hindi ko po alam kung sino pong kung paano po nakarating sa kanila yung... Sir. Kwento po Kayo po ba? Yun po yung pagkakasabi nyo sa amin, ma'am. Ay, sir. Kasi, ilan po kami nandun, sir? 6 po kami. Yun po yung sinabi nyo sa amin, sir. Sir,
Yung gabi po na yun, sir, ang sabi ko po sa inyo, yung kapatid po. Sir, hindi Wala po, pa, sir. wala pa ako, sir, wala pa sa gawa akong nabanggit po, sir, na pinsan. Sir, po side mo ko kayo, sir, Sir, ayun po yung sinabi ninyo. Kasi anim po kami doon, nakaharap po kami sa inyo. Yes, sir. Pinsan ng kinakasama. May kasama pang asawa o kinakasama. Hindi, kasi, sir, ang banggit ko po sa inyo, sir, ang nakadiscover, sir, yung kapatid na may kasamang Sir, hindi Kinakasama. po yun yung sinabi nyo, sir. Sir, marami po kami nakarinig sa inyo. Nakaharap po kami sa inyo. sir, wala po akong ano doon, sir. Wala akong nababanggit. Sige, linawin ko na lang. Sir Orlando, ang nakausap nyo bang direkta ay si Sir Joel? Tama po? Yes po, ma'am. Yes po. Opo. Oh, Sir Yes po yung Joel. sinabi niya sa amin, sir. Sir Joel, Ay, ma'am. ikaw pala ang direktang kausap eh. Bakit Yes. po nagkakalituan? Ito po ay nililinaw lang natin. Sir Joel, Yes, ma'am. saglit lang po Ito po ay nililinaw natin, not for the purpose na manise. Tayo po ay nagtatanong para malaman po ng pamilya ng biktima dahil ito po ay karapatan din naman po nila, Sir Joel. At kada isang information na inyong ibibigay ay uusisain po talaga ng pamilya ng biktima dahil karumal-dumal po ang nangyari sa kanilang kapamilya. Nung nag-imbestiga po ako, andun nga po yung kapatid, tapos andun po yung isang babae na sinabi sa akin na kinakasama nung lalaki na nakadiscover, yung kapatid ko ng kinakasama ng biktima. At andun na rin po yung nanay. Sabi ng kinakasama ng kapatid ko, yung pinsan yung kasama. Tapos yung kapatid, tapos si asawa ng kapatid. Sir, tapos ngayon nanay naman, sir. Ano ba yung totoo, Hindi, sir? sir, yung inabutan po namin doon, sir. Yung inabutan po namin doon. Pero nung tinanong ko nga po kung sino po yung nakadiscover, yung kapatid ng kinakasama, saka yung kapatid ng kinakasama po ng biktima, may kinakasama din po noon na nandoon. Ngayon sir, dito sa pitong to, meron po bang malakas na ebidensya tayong nakikita? Kasi ang susunod na po natin na step dito ay makasuhan, mapanagot kung sino po yung dapat mapanagot. Meron po ba tayong malakas na ebidensya sa ating mga POI? Yung sa POI, ma'am, kasi yung bukod po dun sa Pampito, yung hindi pa po nga po nagsasubmit ng voluntaryo yung sa buccal swab. Isa po sa tinitignan naming Sir, sibling. masingit lang po. Yun po ba yung umalis po ng Bataan? Opo. Opo. August 21 lang nangyari insidente. So in a week's time or 3 days, after 3 days, meron na po ba tayong nakuhang concrete evidence against any of them? Sa ngayon, ma'am, nagsasagawa pa po kami ng investigasyon, ma'am, dahil nga yung mga kalaysay po ng mga POI po natin, katulad nga po ni Ernesto, nung unang salaysay niya, ma'am, wala yung tao na yon, yung dumating po. Ngayon, ang salaysay naman ng iba, madami po kasi, ma'am, kwento po doon na yung oras. Meron po bang hindi matibay ang alibay? Kasi usually naman, pag may POI kayo, dapat bine-verify ninyo kung tama ang alibay or totoo ba ang alibay nitong 7. So, dyan po sa 7 yan or sa 6 na yan, kung sino po yung nag-submit na sa kapulisan natin. Na-check nyo po ba, na-verify nyo lahat ng alibay nila? Opo, ma'am. At correct po ba? Tama po ba lahat yon? Yung bukod nga po dito kay Ernesto, ma'am, saka dun sa... Bukod na yung isa at hindi pa natin nakikita yun eh. Bukod po doon, yung ibang alibay po nung 6. Si Ernesto po yung nakikitaan ko po ng ma'am. Ilan po ang nakikitaan nyo ng hindi po matibay na alibay? Ernesto lang, ma'am. Ongoing pa po ang investigation. So, we will wait for the official results, even po yung official cause of death doon sa autopsy po, no? Kasi hindi pa daw po lumalabas ang resulta. Sa ngayon, ang tinuturo po ng investigasyon na pinaka-primary suspect, kumbaga, Sir Joel, tama ba? Ay si Sir Opo, ma'am. Ernesto. Saka po yung, ma'am, yung hindi po, ma'am, yung isa po, yung umalis na po dito sa Bataan. Tsaka yung umalis. Sir Ernesto, ikaw po ba ay nagsasabong or mailagang manok? Wala po. Alaga ko lang po dun sa bahay, Kalapati po. Kalapate. Ay, galing kami doon, Noy. Galing kami doon kahapon. Hindi po sa akin yun, sa...
Ano pong naabutan niyo, Ano Sir naabutan Orlando? mo, Sir Orlando? Noy, sabi mo yung totoo kung ano meron dyan sa inyo. May manok po doon, ma'am. Kanino po Meron yung po manok manok. na yon? Hindi ko po alam kung sa stepfather po yata, ma'am. Kaya po gusto ko, Stepfather ma'am. ko po yun. Ba't sasabihin mo walang manok doon? Pero hindi po ako nagsasabong. Pero nandoon yung manok sa malapit sa Opo. kanilang tirahan, tama po. Opo. Posible, Sir Joel, na ang naging instrument sa pagpatay kay Ma'am Valerie ay itong ginamit din sa panabong na manok. Opo. Oo, kasi sa stepfather Panali sa daw manok daw po, attorney. Oo, Opo. oo. So posible na doon nakuha nung mga suspect or ng suspect yung kanyang pinangpatay dito sa ating biktima. Sir Ernesto, siguro bago po magtapos ang ating programa, no, ano po ang masasabi ninyo sa ongoing po na investigasyon ng ating kapulisan? Kasi sa ngayon po, kayo po ang naituturong primary suspect, sir. Sana Hello. po malaman na po yung ano na yan, yung sino po pumatay sa kinakasama ko po. Sana malaman na talaga. Sana malaman na. Tatay Manuel, Sir Orlando, siguro po let's take this opportunity na din para manawagan po kung sino ang nakakita or kung meron pa pong ibang testigo na makakapagturo po sa kung sino po talaga ang gumawa nitong krimen na ito. Sa mga nakakita o nakaalam dun sa pangyayari, sana magsalita na kayo. Sana tulungan nyo kaming mahuli yung suspect. Kawawa yung kapatid na... Ginawa nilang baboy yung kapatid namin. Lumabas yung dila niya, saka yung mata niya luhod na. Hindi makatarungan yung ginawa sa anak ko. Ginawa nilang ano. Sana magsalita na kayo sa lahat na nakakaalam o nakakita. Hindi po kami papayag na wala pong hinatnan itong investigasyon ng ating mga kapulisan at sisiguraduhin po natin na malalaman kung sino ang gumawa po nitong karumal-dumal na krimen laban po sa inyong kapatid at kaanak. Sir Ernesto, kayo po ba ay patuloy po na nakikipag-coordinate at voluntaryo pong sumusunod sa ating mga kapulisan sa kanilang mga katanungan? Opo. Since kayo po ang primary suspect sa ngayon, kami po ay umaasa na patuloy nyo pong sasabihin ang katotohanan sa ating mga kapulisan at tulungan po ang pamilya ni Ma'am Valerie ng inyong kinakasama na malaman po talaga kung kayo po ay talagang hindi guilty. Sana po matulungan nyo sila na matukoy kung sino po talaga ang gumawa nito laban po kay Valerie. Kung pwede po sana, dun po sa person of interest, gusto ko po sana gusto po namin sana masama yung lahat ng nandun sa sa compound po nila na lalaki. Okay, so i-clarify natin kay Sergeant Joel. Sergeant Joel? Hello, ma'am. Yes. Yung kahilingan po kasi ng pamilya ay maisama po lahat ng kalalakihan na nandoon sa compound na tinitirahan nitong biktima at ni Sir Ernesto sa POI ninyo. Sa ngayon po ba, ilan po sa mga kalalakihan na nandoon ang kasama sa inyong POI? Si ma'am, yung stepfather, si Ernesto, yung kapatid po niyang si John, yung pinsan po niyang si Tyson. Tuhin po niyang Tyson, ma'am. Okay, pero lahat po ng nandoon sa compound kasama na sa POI ninyo? Yes, ma'am. 6 lang po, ma'am, sila. 6 lang. Ilan pa po ang kalalakihan na nandoon, sir? Po, ma'am. May mga kalalakihan po, ma'am, doon, pero mga minor de edad po yung iba. Okay, pero sir, kahit minor de edad yan, kung depende po sa resulta ng inyong investigasyon, posible din Sige, naman ma'am. po. Oo. Po, ma'am. Sige, ma'am. Po namin, ma'am. I-request po, ma'am, namin sila, ma'am, sa Oo. Sergeant Joel, ang kahilingan lang naman po ng pamilya ay lahat po ng anggulo, lahat ng tao na posible na sangkot kahit maliit lang po ang kanilang participation dito sa nangyari kay Ma'am Valerie ay mapanagot po natin. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Opo. Ginagawa naman po namin yung
the best po namin pa sa investigation, ma'am. At Oo. mabigyan din ng hustisya yung biktima, ma'am. Oo. At Sergeant Joel, sana po in the future, no, kung kayo po ay may kipag-usap sa pamilya, sana ay consistent din po ang magiging statement ng ating mga kapulisan, whether kayo po ang kausap ng pamilya or ibang investigador. Kasi yung nangyari kanina, nagkakagulo, sino ang nakakita, iba-iba na po yung naging statement. Yes, ma'am. Pero sa ano ko po, ma'am, wala pa akong nabanggit na pinsan. Opo, Ang pero kasi ang anim na tao, sir, yung nagsasabi na hindi na iba yung naging statement, 'di ba? Maging transparent po tayo para hindi naghihinala ang pamilya kung may Yes, ma'am. pinagtatakpan o kung meron pa kayong ibang suspect diyan, i-inform natin ang pamilya kasi karapatan po nilang malaman kung sino ang Yes, mga ma'am. persons of interest at ano Opo, po ma'am. ang nangyayari sa investigasyon. Sana naman po kung sino yung suspect, lumabas na po kayo. Hindi. Ayos yan. Yun lang, sir? Ba't na po kung sino po yung gumawa niyan sa kinakasama ko para mabigyan po ng hustisya yung asawa ko. Okay. Kayo po ba ay may anak, sir, or wala naman po? Wala po. Okay. Naunan po yan. Nakunan daw. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Ernesto Anico at Sergeant Joel Ascanio. Huwag niyo po ibaba ang telepono at kakausapin po kayo na aming staff sa kabilang telepono upang makipag-ugnayan po tungkol sa investigasyon. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Sergeant Joel Ascanio ng Yes, ma'am. Mariveles Salamat din po. PNP. Salamat po. Salamat din po, ma'am. Okay. Sir Orlando, Tatay Manuel. Opo, narinig niyo naman po, sinabi po ni Sergeant Joel na lahat po ng anggulo, pati po yung mga kasama doon sa compound na inyo pong nabanggit kanina ay atin pong isasama doon sa persons of interest. Ano? At wag po kayo mag-alala, patututukan po natin ito, sir. Kami po dito sa Wanted sa Radyo, lalong-lalo na po si Senator Raffy, sir, hindi po niya hahayaan na hindi po magkaroon ng resulta at makita kung sino ang may sala dito sa nangyari po kay Valerie. Huwag po kayo mag-alala, sir. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Opo. At sir, siguro kung meron pa rin po kayong ibang pangangailangan tungkol po sa sagutin po kay Ma'am Valerie, inform nyo lang po kami. Huwag nyo pong ibaba ang telepono at kakausapin din po kayo ng isa sa aming mga staff, sir. Opo. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong hapon. Opo. Salamat po. Salamat. And muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po nila Sir Orlando San Pedro. And yun nga po, ito po ay makakarating din po. Actually, kausap na rin po natin na ibibigay po natin lahat po ng detalye. Kaya Police Lieutenant Colonel Joelito Orias, yung Chief of Police po ng Mariveles. Oo, mas okay siguro Bataan na po. yung colonel ang makausap natin kasi yun nga kanina sila Sir Orlando, iba yung information na nabanggit sa kanila. Opo. Tapos iba din yung sinasabi nung suspect na isa, iba din yung sinasabi nung police. So, kung yun doon pa lang sa initial investigation, may inconsistencies na, how much more yung may resulta na investigasyon? Paano nila pagkakatiwalaan? Yun lang naman yung pinupunto natin sa ating mga kapulisan. Siyempre, karumal-dumal po ang nangyaring krimen at deserve ng ating pamilya na malaman, ng mga pamilya po ng biktima, na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yun, di ba?